So, kagabi po mga minamahal ko mga kababayan, ako po ay talagang hindi nakatulog dahil nga po sa pag-iisip kung paano ko hahanap ng pera para po sa aking anak na yun nga, may karamdaman ngayon. So, yan po, may laboratory na po siya, excuse me, hindi pala laboratory. Mayroon po siyang mga, kumbaga sa na papel na katunayan na siya po ay talagang chinek up na po. So, yun, pero talagang hindi ko maintindihan kung ano talaga dahil lang sabi nga ng doktor, obserbahan mo na ganito, ganyan. Dahil lang daw sa pagod, dahil daw sa puyat, kulang sa tulog, kaya ganun. Pero hindi normal Ayan na, sinisingil na ng langit itong ob na ito na akala mo kung sino. Ngayon, nanghihingi na ng tulong. Pero bago tayo magsimula rito, shoutout muna sa ating mga subscribers, mga viewers, mga silent viewers, sa ating mga commenters, at syempre pa sa ating mga bashers. Mga bashers, kagaya ng sinasabi natin dito paulit-ulit, gamitin ninyo yung mga karapatan bilang isang mamamayang Pilipino. Kung talagang Pilipino kayo, mag-comment, mag-react, magbigay ng opinion tungkol dito sa video na mapapanood ninyo. Ngayon, kung hindi kayo mga alien, mag-comment kayo, at kung mga alien kayo, mag-comment pa rin kayo. Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Napakagandang pag-usapan sapagkat eto, requested po ito ng kapatid natin na ang sabi niya rito, napakaganda talaga, Tugtog Pilipinas, ano na. Sana po, Boss Rick, si Panyong, sana po mapansin mo ito mula dito sa lokal ng Rawi, Samar. Raymond Sapa, Boss Rick, sikat ka dito sa aming lokal Samar po. Bida ka dito, Boss Rick. Good job. Eto na yung kapatid. Galing po ito kay kapatid na Raymond Sapa. Eto yung nag-request at meron pa isa. Sabi niya rito, Labrador Epipanyo. Galing po kay Boss Aniceto Junior Fortuna. Sila yung mga may sala rito kung bakit nai-content natin itong si Ob, itong si Asong Labrador. Yan ang pag-uusapan natin dito. Pero bago tayo magsimula, syempre, bati muna kayo ng isang magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre pa sa mga kapatid natin, mga kababayan natin na nasa iba't ibang panig ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat yan. Kamusta na po kayo? Nandito na naman po si Boss Rick, ang inyong lingkod, ang Pilipinas, na magbibigay sa inyo. Ngayon, ibibigay ko sa inyo, sigurado ako mai-stress kayo rito. Ay, hindi pala, matutuwa kayo. Bakit? Kinarma na. Mukhang sinisimulan ng singilin ng langit itong si Ob na palamura. Minura niya na lahat-lahat. Pati tayong mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, minura niya, lalong-lalo na po yung ating tagapamahalang pangkalahatan. Kaya eto yung ibibigay natin sa kanya ngayon. Mirisi Gaba. Pero bago tayo magsimula dyan, mayroon na naman nag-aantay dito. Papasukin muna natin kung sino kasi mayroon daw siyang magandang balita. Ano kaya babalita nito? Sino kaya ito? Ito, si Boss Rick pala. Boss Rick, pasok! Yes, Boss Rick, kagaya ng nakagawian natin dito, mayroon tayong inihanda na 27 na isa shoutout sa video na ito. Kaya doon sa mga mapapalad, abang-abang kayo. Eto na, magsimula na tayo. Shoutout po, Boss Rick, watching from Europe. Ang layo nito simula pa lang ito. Ang layo na, galing po ito kay kapatid na Roy Hernandez. Shoutout po, K1 Engine Extension, Templo Central po. Galing po ito kay kapatid na Raymond Tagnong. Shoutout po sa inyo dyan. Watching from Japan. Galing po ito kay Boss Gigo Peter. Shoutout po sa inyo dyan, Boss. Good PM po, brother, Boss Rick, from lokal ng NHA, distrito ng Pampanga East. Galing po ito kay kapatid na Hazel Sims. Salamat po. Shoutout po sa inyo. Pabati po lokal ng Bumbungan, Rizal East, Ricardo San Juan. Galing po kay kapatid na Noeme San Juan. Mag-asawa siguro ito. Shoutout po sa inyo dyan, mga kapatid. Watching po mula sa Rosales, Pangasinan. Galing po ito kay kapatid na Alfredo Pokis. Uy, familiar sa atin ito Shoutout po from lokal po ng Francisco Homes, distrito ng Bulacan East. Galing po ito yung kapatid na Norberto Borromeo. Shoutout po sa inyo dyan sa Bulacan. Tuloy-tuloy tayo, watching from Agno, Pangasinan. Good PM, Boss Rick. Ka Jonard po. Galing po ito yung kapatid na Jonard Nuevo. Shoutout po sa inyo dyan, kapatid. Watching from Bislig City, Surigao del Sur. Galing po yung kapatid na Marilyn Porpayas. Shoutout po. Shoutout po from lokal ng Siaton, Negros Oriental. Galing po ito yung kapatid na Erma Kirit. Shoutout po sa inyo dyan. Pa-shoutout po ito, lokal ng Baliling Distrito ng Nueva Vizcaya, Patnubayan Kalagi ng ating ama. Galing po ito kay kapatid na Juvita Caluza. Tuloy-tuloy tayo, mga kapatid. Meron pa rito. Ito ba? Good job, kapatid na Boss Rick. Sunugin mo yon, mga channel na mga ob na mga vloggers. Shoutout ulit. Next vlog, sure po. From distrito ng Bulacan, lokal ng Bulihan, Plaridel, Bulacan. Galing po ito kapatid na John Benedicto. Shoutout po sa inyo dyan, kapatid na John Benedicto sa Plaridel, Bulacan.
Happy New Year kapatid! Galing po kay kapatid na Marcos Pineda, lokal ng Lemon Hill, Sacramento, California. Ang layo ha! Galing po kay kapatid na Marcos. Kano-ano niya pa si Presidente Marcos. Kapilido na siguro. Ito na, Happy New Year po kapatid! Galing po dito sa lokal ng Kapalong, distrito ng Davao del Norte. Galing po ito kay kapatid na Rico Canoy. Shoutout po. Good evening po. Watching from local of Seattle, Washington. Siguro ito, WA State. Shoutout po sa inyo kapatid. Nalayo-layo na nang narating natin dito. Talagang maraming salamat po. Galing kay kapatid na Levita Suelen. Maraming salamat at shoutout po sa inyo dyan. Shoutout po sa lokal ng Zamboanga, Sibugay, kung saan doon ako pinanganak noong 1966. From lokal ng Maligaya 1, distrito po ng Cabanatuan City, Nueva Ecija, Rene V. Salaom. Galing po kay kapatid na Remy Salaom. Maraming salamat po kapatid. Shoutout po sa inyo dyan. Tuloy-tuloy tayo rito. Pa-shoutout po ka Rick from lokal ng Paradahan, distrito ng 13 Martires, Cavite City. Galing po kay kapatid na Edgardo Galpo. Shoutout po sa inyo dyan. Enjoy watching po from lokal ng Balansay, distrito ng Hamburao, Mindoro Occidental. Salamat po at natawag po silang magkakapatid. Galing po kay kapatid na Liza Jimenez. Shoutout po sa inyo dyan kapatid. Nice ka Boss Rick. Dami ganyan mga naging kapatid. Pero sa awa ng Diyos, nakasama din nila sa iglesia. Shout out mula dito sa distrito ng Iriga City, Camarines Sur. Galing po kay kapatid na Avid Fronde. Shout out po sa inyo dyan kapatid. Boss Rick, ang ganda po ng dinampok nyo ngayon tungkol sa 11 magkapatid. Salamat po ng marami. Shoutout po ulit kami dito sa lokal ng Kawayan, distrito ng Pampanga East. Galing po ito ay kapatid na Ricardo Tapnyo. Shoutout po sa inyo dyan kapatid. Proud INC po from lokal ng Aringay, Dulao Extension. Galing po ay kapatid na Sandy Mangawang. Ito ba, watching from my San Camanaba District. Galing po ito ay kapatid na Lucy Batoto. Shoutout po sa inyo kapatid. Maraming salamat po sa patuloy na suporta ninyo. Etong magandang basahin natin, napakahaba po ito. Welcome to the fold. Boss Rick, napanood ko rin yung magkapatid, pulis at tungkol sa mga kurakot dyan sa Pinas. Boss Rick, pa-shoutout sa mga apo ko dyan sa lokal ng Palo Alto District of Laguna, Embradura Family, lokal ng Pook Pulong Bunga Extension, Reyes Family. May tungkulin kaming mag-asawa dito sa lokal ng Irvine District of Orange County, California. Boss Rick, may tungkulin ang buo kong pamilya hanggang sa lahat ng aming mga apo. Ang galing naman ito. Pasensya na, masyado mahaba ang message ko. Ngayon lang ako kasi nag-comment sa mga vlogs mo. Matagal na akong subscriber mo at laging nanonood. Salamat. Naku, maraming salamat po at nakakataba po ng damdamin ng puso natin pagka nakakabasa tayo ng mga ganito mga kapatid. Unang-una po, lahat po sila may tungkulin. Simula sa mga magulang, sa kanilang mga anak, hanggang sa mga apo. Kaya saludo po kami sa inyo dyan. Kapatid na Librado Reyes. Shoutout po sa inyo dyan sa District of Orange County, California. Maraming salamat po. Ito, meron pa dito. Akala nyo, wala na, meron pa. Ito, mabuhay kayo Karik, watching from lokal ng Squamish, GWS, BC, Canada. Happy New Year po, bro. Maraming salamat po at shoutout sa inyo at Happy New Year din po sa inyo. Galing po ito kay kapatid na Rogelio Buen Viaje. Shoutout po. Watching from Italy, South. Galing po ito kay Boss Brendo Entienza. Shoutout po Boss Brendo Entienza. Maraming salamat po. Ito pa, meron pa. Boss Rick, Happy New Year. Kapatid na August Bautista po, lokal ng Tanza, Cavite. Maraming salamat po. Galing po ito kay kapatid na Eliodora Bautista. At ito na yung paborito natin dito, yung last but not the least. Purok 1, Grupo 1. Sila ang mga utak ng Bendalo na dimlag ang kaisipan para lang siraan ang Iglesia ni Cristo. Galing po ito kay kapatid na Desiree Paredo. Maraming salamat po sa lahat ng nabanggit natin dito at doon po sa hindi pa natin nabanggit. Abang-abang lang po kayo at kagaya ng sinasabi natin dito, gagawa po tayo ng pamamaraan para mabasa po, mabati natin ang inyong mga pabati dito sa ere, lalo na po ang inyong pa-shoutout. So with that, mga kapatid, mga kababayan at mga boss Rick, yan na muna. Back to you! So diba? Talaga naman, napakadami po ng mga masusugid nating taga-subaybay ang nagbibigay ng kanilang komento at nagpapa-shoutout. Ibig sabihin lang nito, lumalawak po ang munting channel nitong ang Pilipinas. Sa tulong at awa po ng ating Panginoong Diyos at siyempre po kayo po ang dahilan kung bakit po tayo nagkakaganito. Kaya ngayon pa lang po, nagpapasalamat na tayo ng marami sa bagay na yan. Ngayon, tuloy-tuloy tayo rito. Ang pag-uusapan natin dito, kagaya nung napanood din yung video kanina, yung nagpapalimos na, nangihingi na kasi mukhang sinisingil na ito ng langit. Ito na yung sinasabi natin dito sa mga ob-ob na sumisira sa Iglesia ni Cristo na darating ang panahon
talagang magbabayad kayo sa mga kalokohan ninyo. Ang problema rito, hindi kayo mismo. Kung hindi man kayo magbayad, sisimulan yan doon sa mga mahal ninyo sa buhay. Kagaya nito, si Ob na aso, sinimulan sa kanyang anak. Hindi po ba? Yan ang mapapanood natin, pero bago tayo magsimula at bago natin panoorin yung kanyang video at mamaya bibigyan natin ng malupitang reaction, ipasok muna natin si kapatid ng PC Production. Eto na! Pilipinas! Ano na? Pilipinas! Ano na? Andito na si Boss Rick, nakatingin nakabantay. Op vloggers, wag sanang magkamali. Makinig kayo, bawat salita, bawat galaw nakikita na susubaybayan. Di bago sa amin ang paninira, pero tandaan, Boss Rick lang ang katapat nyo. Kahit sino at kahit kanino, walang makakalusot. Klaro yan? Bawat kilos nyo ay nasusubaybayan, walang makakalusot. Op vlogger, sisipin ang bawat pahayag, katotohanan ay may timbang. Di basta-basta mawawala lahat ng galaw nyo, Boss Rick ang nakamasid. Tandaan, Boss Rick lang ang katapat, bawat paninira may tingin na nagbabantay. Op vloggers, mag-ingat sa bawat hakbang, walang makakalusot. Nakikita sa dilim ang bawat galaw. Pilipinas! Ano na? Di ba? Ang ganda talaga ng ating Pilipinas! Ano na? Ngayon, panoorin natin ng sabay-sabay itong video ng nagpapalimos na si Epipanyo Labrador. Paano ko nasabi yan? Panoorin natin ang video at mamaya bibigyan natin ng malupitang reaksyon. Kung gusto rin ninyo, sumali rin kayo dito doon sa mga nahihiyang mag-comment. Mag-comment din po kayo kung ano yung mapapanood ninyo sa video na ito, kung ano yung magiging reaksyon, opinion ninyo, i-comment ninyo dyan sa baba. Pero bago yan, panoorin muna natin ang video itong Ob na ito. Ob! Pasok! Okay, maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre, bago tayo magpatuloy, mga minamahal ko mga kababayan, lagi po natin sinasabi dito sa ating programa na sana po huwag po kayo mag-skip ng ads nang kahit paano tayo naman po ay makasurvive dito po sa ating programa. No? At syempre, sa mga kababayan po natin, salamat po sa inyong mga panalangin. At syempre, sa totoo lang, need ko po talaga ngayon ng tulong. So kagabi po, ako po ay nananalangin na sana ay may hipuin po sapagkat kailangan naman po namin uli ibalik ang aking anak dahil hindi ko po maintindihan kung ano talaga ang pero ganoon pa man, nabigyan na po siya ng gamot. Pero dahil nag-aalala nga po si Mrs. sa kalagayan po ng aming anak na babae dahil yung kanyang pagdurugo nga ay hindi normal, kailangan po naming ibalik uli sa hospital. Pero kasi doon sa napuntahan namin kasi doon po sa MCGI, doon sa Apalit, wala po kasi silang katulad nung x-ray nung meron daw, kaya lang nung mga panahon na yon may mga mas nauna kasi nakasalang, kaya check up lang tsaka gamot ang naibigay, no? So kailangan po magpa-laboratory. Kita ko po medyo magastos, so kaya sa ating mga kababayan, lalo na po sa ating mga kasama sa ating pagtatanggol sa ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr., mga BBM supporters, sana po ay matulungan niyo po ako ngayong araw. At emergency lang po talaga, no? Emergency lang talaga, kaya sana po ay may hipo-hipo sa ating mga kababayan. Ako ay talagang ganun pa man, hindi pa man dumarating, ako'y nagpapasalamat na alam ko hindi ako pababayaan at titignan na naman ang ating mga kababayan, lalong-lalo na yung ating mga kaisa sa pakikipaglaban po kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Okay, so kagabi po mga minamahal ko mga kababayan, ako po ay talagang hindi nakatulog dahil nga po sa pag-iisip kung paano ko hahanap ng pera para po sa aking anak na yun nga, may karamdaman ngayon. So ayan po, may laboratory na po siya, hindi pala laboratory, meron po siyang mga kumbaga sa papel na katunayan na siya po ay talagang chinek up na po. So yun, pero talagang hindi ko maintindihan kung ano talaga dahil lang sabi nga ng doktor, obserbahan mo na ganito ganyan, dahil lang daw sa pagod, dahil daw sa puyat, kulang sa tulog, kaya ganon. Pero hindi normal no? So kagabi habang ako po ay nag-iisip, ako yung bigla po may tumawag, hindi ko po siya kilala.
kita niyo po sa ating screen, ano lang po siya, blanco. Tapos ngayon, hinihingi po yung address, yung ganito, complete na ganito, ganyan. Binigay naman po namin. Pero tinatanong ko siya, taga-sa sino siya, ayaw niya magsalita. So, nakita niyo naman yung kanyang profile, 0. No? So, meron po siyang pinadala sa akin na voice record, pinakinggan ko. Alam niyo ba kung anong voice record? Ha? Talagang voice record lang talaga. Ano lang, yung parang natutulog, parang kung ano man. Alam niyo, kitang-kita ko po mga kababayan, ang purpose niya, hingiin lang yung number, hingiin lang yung location, hingiin lang yung ganito. Alam niyo, mga minamahal ko mga kababayan, siguro alam ng ating mga kalaban na mahigpit po ang ating pangangailangan ngayon. Kaya yung ibang mga kalaban natin, ang kanilang nagiging paraan ngayon ay sa pamamagitan nito para po tayo ay, alam niyo na, diba? Makuha nila. So, kaya nga, sa totoo lang, hindi ko alam ang gagawin ko. Diba? So, ganun pa man, bahala na po si Lord, no? At alam ko na maraming mga ka-BBM natin na hindi naman papayag na titingin na lang sila sa kanilang lingkod, Epifanio Labrador. Okay, pag-usapan po natin sa araw na ito, mga minamahal ko mga kababayan. Ito pong ipinasa po sa atin na balita ng ating puting dragon, no? So, marami po ang nagtag sa atin, marami pong nagsabi na mga active na mga iglesia ni Manalo. No, o iglesia pala ni Cristo tungkol sa iglesia ni Manalo. At tungkol po dito kay Marcoleta. So, balita ko po mga minamahal ko mga kababayan, mukhang nanganganib po ngayon ito pong si Marcoleta sa mga kapwa niya iglesia ni Manalo. Dahil sa mga hindi nakakaalam, mga minamahal ko mga kababayan, pero kung marahil alam nyo na to tungkol doon sa ginawa ni Marcoleta bago yung rally, itong katatapos lamang na rally, para po pabaksakin, pababain sa pwesto ang ating mahal na Pangulo. Marami pong mga contractors, marami pong mga involved sa katiwalian ng flood control scam na kung saan ay membro po ng iglesia ni Manalo. At meron din namang hindi, pero sila po ay kasabwat, no? Kagaya na lang po ng mga Diskaya, hindi naman po sila iglesia ni Cristo, pero sila po ay dinidepensahan at talagang inaano po ni Marcoleta dahil nga sa yung asawa ni Marcoleta ay business partner sa isang kumpanya nitong mga Diskaya, na kung saan dahil nga sa malalim ang ugnayan ng asawa ni Marcoleta sa mga Diskaya, ito rin po, itong mag-asawang ito ang naging financer nitong mag-asawang Diskaya, kaya po ito si Marcoleta ay nakalusot bilang senador ng ating bansa, bagamat hindi karapat-dapat dahil mukhang kriminal, mukhang kawatan doon sa Quiapo. Sa napanood nating video, malamang ang komento na mababasa natin dito na marami ay sasabihin nila, buhay pa pala yung aso na yan? Buhay na buhay pa po itong ob-ob na aso na ito. Pero huwag kayong mag-alala kasi kahit buhay na ito, mukha na itong naaagnas. Mukha na itong bangkay. Kung mapapansin ninyo doon sa itsura, ang mata na lang nakikita nitong ob-ob na ito, mukha na itong hindi natin alam. Mukhang ewan. Kaya eto ngayon, ang sasabihin ni Boss Rick dito, mirisi gaba sa'yo. Ito yung sinasabi natin dito na kapag ka nang api ka, nang alipustakan ng mga tao, kung hindi man idadaan sa iyo ang ganti ng ating Panginoong Diyos, dadaanin niya doon sa mga mahal mo sa buhay. Bakit? Mas masakit kasi yun na nakikita mo na naghihirap yung mahal mo sa buhay kaysa ikaw mismo ang naghihirap. Gets ninyo mga kapatid, mga kababayan at mga boss? Yan ang nangyayari dito sa ob-ob na ito. Kung hindi man ito naparusahan ng ating Diyos, ang pinaparusahan ngayon yung kanyang anak. Kagaya ng napanood natin, nanghihingi na ito, naglagay pa ng GCash number itong kumag na ito. Hindi natin alam kung totoo ito at kung hindi. Pero isa lang ang masasabi natin dito. Hindi po pwedeng gagamitin niya yung kanyang anak para lang magkamal siya ng maraming salapi sa pamamagitan ng paghingi ng donasyon. Hindi po ba sa isang matino na ama? Pero ito mukhang hindi matino. Paano ko nasabing hindi matino? Talaga naman yung mga video nito talagang hindi matino. Pero dito sa pagkakataong ito, naniniwala ako na totoo ang mga sinasabi nitong ob-ob na ito. Itong aso na ito. Totoong naghihirap na ang kanyang anak. At naghihirap na siya kaya humingi siya ng tulong. Kaya kayong mga ob-ob din na mga subscribers, tulungan ninyo ng tulungan hanggang sa mapasayan ninyo itong ob-ob na iniidolo ninyo. Na hanggang ngayon, nagtatago. Kung mapansin ninyo, nanghihingi talaga ito ng GCash. Nakalagay sa kanyang video yung GCash pero tinabunan ko lang siyempre. Kasi pag hindi ko tinabunan, parang pinopromote ko na rin dito. Parang tinutulungan ko na rin, kinukonsinti ko na rin yung kanyang gawain. Hindi kagaya natin dito na naghihingi tayo ng GCash dito, may talagang pinupuntahan. May pinuntahan talaga.
nakita naman ninyo, si kapatid na Vince Catley, busy production. Nanghingi tayo dito ng pa-Gcash pero meron napuntahan, binili niya ng kanyang cellphone bago dumating yung kanyang birthday. Yun ang naging regalo natin dito. Kaya ngayon pa lang, nagpapasalamat po ako muli sa lahat ng mga kapatid na tumulong. Lahat na kayo, hindi ko na kayo maisa-isa. Maraming salamat po sa pagtulong ninyo doon sa ating kapatid na si kapatid na Vince Catley, ang VC Production. At maraming salamat din po kay Vince Catley, VC Production, sa tugtog na binigay niya rito sa ating programa. Pero hindi yan ang pag-uusapan natin. Ang pag-uusapan natin dito, itong ob-ob na ito na nangihingi na. Diba? Nakita ninyo at napanood ninyo, talagang seryoso ang mukha nito. Kahit naka-face mask ito, makikita mo yung mata na pag ganun-ganun lang. Ang sarap tusukin eh. Hindi po ba mga kapatid? At meron pa siyang pinakita na parang feeling niya gustong tumulong sa kanya. Pero sa bandang huli, na-scam lang pala itong ob-ob na ito. Hindi po ba? Pinagtawa. Nag-send ng voice message, voice record, pero sabi niya talagang voice recording lang ang sinend sa akin. Ang gusto lang talaga niya malaman siguro kung saan ako nakatira. Kaya ang ginamit niyang Gcash number dyan, hindi yung Gcash niya, yung pangalan niya hindi. Hindi niyo makikita kasi tinabunan ko eh. Siyempre, kailangan tabunan yan. Baka mamaya mayroong subscriber dito si Boss Rick na tutulong sa kanya, pero hindi mangyayari yon. Alam kong ang mga subscriber ni Boss Rick dito ay hindi mga ob-ob. Yung mga subscriber niya, yun yung mga ob-ob. Hindi po ba mga kapatid, mga kababayan at mga boss? Kaya natutuwa ko rito, kaya uulitin ko, Mirisi Gaba sa'yo, Epifanio Labrador. Kung mapansin ninyo, humingi ng tulong doon sa kanyang MCGI. Ano yan? Yan yung tinatawag ng dating daan ni Eliseo Soriano na nawala na sa ere. Hindi natin alam kung ano nangyari dito. Pumunta siya roon at kulang nga daw sa kagamitan yung ospital nila. Ito yung sinasabi natin dito eh. Pero kung tumira ka sa Iglesia ni Cristo, tinitira mo, sinisiraan mo yung Iglesia ni Cristo, bakit hindi ka pumunta doon? Subukan mo pumunta doon sa ospital ng Iglesia ni Cristo. Kompleto doon. Lahat, pati utak mo kayang basahin. Ang problema, kung makakapasok ka doon. Ang problema, kung makakarating ka doon. Yan ang tanong. Kaya ang ginawa mo, dinala mo na lang doon kung saan kakabilang na relihiyon. Hindi po ba? Pero sa pananalita pa lang nito, sinisiraan niya na. Kasi nga daw, wala kasi silang ano doon, wala silang ultrasound, pero meron naman, binawi niyo. Hindi po ba? Yan yung sinasabi natin dito, kabalimbingan. Wala silang x-ray, kaya check up lang. Yan pala, x-ray pa lang, wala. X-ray lang, wala kayo. Doon sa Iglesia ni Cristo Hospital, ang meron doon, to the echo na. Opo, sa inyo, x-ray pa lang. Doon sa amin, to the echo na. Alam mo yung to the echo? Ha? Hindi mo alam yun kasi obob ka. Hanggang x-ray ka lang. Manatili ka dyan sa x-ray mo. Matatawa ka rito kasi emergency lang daw talaga at umaasa siya sa tulong ng kanyang mga kasama. Kaya kayong mga kasama, tulungan nyo na tulungan yung kasama nyo. Kawawa naman. Pag kami ang tumulong dito, eto tulong ko sa'yo, obob ka. Hindi normal daw yung talagang nangyayari sa kanyang anak. Kasi nga dinudugo. Mirisi Gaba sa'yo. Yan ang pamamaraan ng Diyos kasi ang Diyos, hindi natin natuturuan yan, matalino yan. Pwedeng hindi direkta sa'yo ang tama ng kanyang pagpalo. Ang gagawin niya, titirahin niya ngayon yung mahal mo sa buhay. Siyempre, alam na alam ng Diyos yung iniisip natin. Di pa tayo nagsasalita, alam niya na kung anong gagawin natin. Kaya ikaw, panyong, ikaw, ob-ob, magbago ka na. Ngayon, kung ayaw mo magbago, mukha naman talaga hindi nagbabago ito. Bakit? Tumitira pa rin ito sa Iglesia ni Cristo. Binabanatan niya pa rin si Senator Rodante Marcoleta na isang kaanib sa Iglesia ni Cristo. Bakit niya ginagawa ito? Kasi nga, kung mapapansin ninyo doon sa mga video niya, pag hindi Iglesia ni Cristo ang babanatan niya, olats ang mga views nito. Walang kita itong ob-ob na ito. Pero, pag Iglesia ni Cristo binanatan niya, tignan ninyo yung mga komento doon. Ay, wag na ninyo tignan, dito na kayo manood. Puro sasabihin niya, yan idol, banatan mo yung mga Iglesia ni Manalo. Mga ob-ob din yan. Eto sasabihin ko sa inyo, ibalik ko, mas mga ob-ob kayo. Mga ob-ob kayo, lalong-lalo ka na. Ikaw, panyong, asong, labrading, ob-ob ka. Natatawa ko sa iyo eh. Nakakatawa. Di niya na daw alam kung ano ang gagawin niya. Dapat lang na hindi mo alam kasi wala kang alam. Paano ko nasabi wala kang alam? Ob-ob ka eh. Hindi ka naman talaga tao. Tingnan nyo ang itsura nito. Tao ba ito? Di ba? Walang pinagkaiba ito doon sa tao na nagkatawang bato. Magkapares siya. Pag-uumpugin ko kayo, mga ob-ob kayo. Ang hirap sa'yo kasi, tago ka ng tago. TNT ka. Nandito ka na nga sa bansang Pilipinas, TNT ka pa din. Tago ng tago. Ginagaya mo yung mga Pinoy doon sa ibang bansa. Pero ikaw, nandito ka mismo sa bansang sinilangan mo. Dito nga ba sinilang ito? Mukhang hindi eh. Hindi ba mga kapatid, mga kababayan at mga boss? Binibira niya pa rin si Senator Rodante Marcoleta. Nanganganib daw si Senator Rodante Marcoleta sa mga kaanib ng INC. Bakit kaya? Napakalaking ob-ob dito. Di po ba mga kapatid? Pare-pareho lang ito ng mga vloggers ni PBBM. Ititiwalag daw yung mga nagsalita, kung napansin ninyo nung rally natin, yung mga nagsalita doon, ititiwalag.
Samantalang noon nag-video streaming, si Ka Eduardo Manalo nandun. Katabi niya, si Ka Arnel Tumanan. Yun yung sinasabi nila, nagtitiwalaan. Kung hindi ba naman mga hunghang, mga ob-ob, mga tanji kayong mga ob-ob kayo. Yan ang masasabi ko sa inyo. Pasensya na po kayo mga kapatid kasi nirequest lang ito ng ating kapatid na si Raymond Sapa galing sa lokal ng Rawis, Samar. Maraming salamat po sa pag-request ninyo. With that, kagaya na sinasabi natin dito, sana po nag-enjoy kayo rito sa video na pinalabas natin at alam ko kasi si Boss Rick natutuwa sa mga nangyayari ngayon. Abangan ninyo ang susunod nating mga video rito kaya kung sino pa ang gusto ninyong ipabira dito, pabanatan dito at bigyan natin ng malupitang reaksyon, i-comment ninyo dyan sa baba. At doon sa may nag-request na po, isusunod na po natin yung mga request ninyo. Kagaya ng sinasabi natin dito, mag-iingat po tayong lahat. Pwera lang sa mga taong ob-ob, ob-ob, ob-ob.